Kabanata 2401. Tama iyan. Kung mapatunayan mo ang pagiging inosente ni Harvey, hindi rin itutuloy ng Longman ang bagay na ito, sagot ni Samuel Bauer ng sabay-sabay. Siyempre, ang pangako na ibinigay ko sa iyo ay nananatili pa rin. Naningkit ang mga mata ni Queenie sa gulat. Sinulyapan ni Harrison si Queenie at pagkatapos ay dahan daw ang sinabi, mayroon akong isang espesyal na pagkakakilanlan sa Amerika. Kahit na ako ang kahalili ng bagong prinsipe, wala pa ako sa posisyong iyon. Nagpunta ako dito para patunayan ang kakayahan kong palakasin ang posisyon ko. Dahil kinumpis ka ang St. Hope, at kinumpis ka ang lahat ng pera sa pagsusugal, labis akong natakot para sa aking reputasyon. Siguro masasabi mong desperado na ako. Kaya nga, pagkatapos bigyan ako ni Dennis ng $7.8 billion, I decided to cooperate. Habang si Queenie ay nagtatanong sa akin, ipinakita niya sa akin ang footage na nagpapahiwatig na si Harvey ang nasa likod ng lahat ng ito. Naghinala din ako na gumamit siya ng isang uri ng pampatulog na gamot sa akin. Pinapaisip niya sa akin na si Harvey ang totoong may kasalanan. It's also why I still show why I think Harvey is the man behind everything even after being injected with the truth serum. Medyo madaling patunayan din ito. Upang iligtas ang sarili kong buhay, pagkatapos kong maghinala na nilagyan niya ako ng droga, itinago ko ang ilan sa aking dugo sa isang tubo sa ilalim ng mga brick sa aking selda bilang collateral. Subukan niyo ang aking dugo, at dapat niyong makuha ang kailangan niyo. Nakahinga ng maluwag si Harrison matapos ilabas ang kanyang trump card. Sinabi ko na ang lahat ng alam ko, at ginawa ko ang lahat ng aking makakaya. Sana ay tuparin mo ang iyong pangako, Master Longman. Huwag kang mag-alala. Ang isang tunay na Ginoo ay hindi kailanman sumisira sa kanyang salita. Sagot ni Samuel. Agad na lumipat ang tingin niya kay Queenie. Napatingin din si Lexi at ang iba pa. Nakakatakot talaga ang ekspresyon ni Queenie sa oras na iyon. Ang kanyang ekspresyon ay naging galit na galit habang sinusubukan niyang sabihin ang isang bagay, ngunit hindi niya makuha ang isang salita. Matapos iwagayway ni Peyton Horan ang kanyang kamay, mas maraming tao mula sa Dragon Cell ang agad na ipinadala upang kunin ang tubo ng dugo. Sa puntong ito, sapat na iyon upang patunayan ang pagiging inosente ni Harvey York kasama si Queenie York at ang iba pa niyang masamang intensyon. Nakasimangot si Queenie habang nagpapakita ng nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Siya ay isang matalinong tao, ngunit ang mga bagay na nauwi sa ganito ay malayo sa kanyang imahinasyon. O, sa ibang paraan, mula nang pumasok si Harvey sa sangay ng Dragon Palace. Ang mga bagay ay wala na sa kanyang kontrol. May tiyagang naghihintay ang karamihan. Ngunit ang grupo ng mga taong kumilos ay nakabalik na kaagad. Bang! Agad na binuksan ang pinto ng hall. Sunod-sunod na lumabas ang ilang tao para magbigay ng kanilang mga ulat. Nakipag-ugnayan kami sa Switzerland sa pamamagitan ng 3 magkakaibang mapagkukunan. Maaari naming kumpirmahin na ang $7.8 bilyong ay talagang nailipat sa account ni Harrison. Ang pera na iyon ay pumasok sa account ni Harrison Yates. After our investigation, we can confirm na si Dennis Parker nga ang source. Sinuri din namin ang canister. Mukhang may ilang hypnotic substance na katulad ng sleeping pills. Sa ilang lawak, makokontrol nito ang pag-uugali at pag-iisip ng isang tao sa pamamagitan ng psikolohikal na mungkahi. Nakarating si Dennis sa Night City sa Amerika sa alas 12 ng hapon. Pagka-landing niya, nawala agad ang mga truck niya. Kasabay nito, nawala ng walang bakas ang 110 libra ng ginto ng Brentwood Gang. Ang hinala namin si Dennis ang gumawa nito. Alam din ito ng Brentwood Gang. Inutusan nila ang buong underworld na habulin si Dennis at tiyaking bibigyan niya ng patas na pagdinig ang lahat. Iniimbestigahan din namin ang insidente ng Golden Triangle. Ang mga tulisan ay tinanggap ng isang taga-Hong Kong. Baka si Dennis ang gumawa nun. Kasama ang mga ulat ng mga propesyonal,
Ang bawat file at dokumento ay isinumite sa mga kinatawan ng 4 na haligi. Ligtas na sabihin na ang katotohanan ay talagang lumabas sa sandaling iyon. Ang lahat ng mga pahayag ni Harrison ay sinusuportahan ng ebidensya. Tumayo si Lexi York na may malamig na ekspresyon. Si Dennis ay kamag-anak ng Dragon Palace branch sa Hong Kong at Las Vegas. Kasi kinumpirma namin na siya nga isang bagay na tulad nito, at lahat ng bagay na na-back up ng ebidensya, sisiguraduhin naming bibigyan ang lahat ng patas na pahayag. Skip my orders. Hinahabol ng buong Dragon Palace si Dennis. Ang gantimpala para sa kanyang pagkahuli ay $1 bilyong. Ang Dragon Palace ay magdadala ng hustisya sa lahat ng kasangkot. Galit na galit ang mga elite mula sa Dragon Palace, ngunit mabilis pa rin nilang isinagawa ang utos. Excuse me, wala akong tiwala sa Dragon Palace na gagawin ang misyon na ito. Please don't get in my way, mahinahong sabi ni Samuel. Ang mga matatanda ang magpapakilo sa ating mga tao mula sa ibayong dagat para arestuhin si Dennis. Babalik siya kaagad sa atin. Isa pang bagay. Bukod kay Dennis, ang Dragon Palace dapat ang may pananagutan dito. Mali ba ako? Paano mo ipapaliwanag ang lahat? Napakahirap ng sitwasyong ito. Maging ang siyam na matanda ay nasangkot. Kung wala kang maibibigay sa amin, lahat tayo ay magkakaroon ng malaking problema. Di nagtagal ay lumamig si Samuel, nalipat ang tingin niya kay Lexi. Si Peyton naman ay kalmadong sumusulyap kay Queenie. Deputy Head York, bilang nakatataas sa Dragon Palace, nagpractice ka ng trabaho at inabuso mo ang iyong kapangyarihan upang maghiganti laban sa isa sa 36 na pinuno ng sangay ng Longmen. Naapektuhan mo ang relasyon sa pagitan ng mga pundasyon ng bansa H. Ito ay pagtataksil. May masasabi ka ba sa statement na ito? O may ibang humihila sa likod mo? Gusto mo bang umamin? Napabuntong hininga si Queenie at humakbang pasulong. Wala akong masabi. Ako ang may kasalanan at dapat nakasuhan. Bulalas niya. Nagtapat siya. Ang isang simpleng pangungusap ay sapat na upang mapaupo ng tuwid ang mga kinatawan. Maging si Harvey York ay hindi maiwasang mapasulyap kay Queenie York. Kilalang kilala niya si Queenie. Ang babaeng ito ay hindi basta-basta susuko. Sa mga sikat na 4 na York, siya ang pinakamahirap pakitunguhan. Inaasahan ng lahat na siya ay tatalon-talon, at sisigaw tungkol sa kung paanong ang mga akusasyon ni Harrison Yates laban sa kanya ay walang tunay na ebidensya. Walang nag-iisip na ganoon kadali siyang sumuko. Si Harvey ay nag-iisang sinira ang mga York noong siya ay nasa Southlight. Sinipa niya ang buong pamilya papunta sa Hong Kong. I hate him for that. Kaya nga nagplano ako pagkarating ko sa Hong Kong. Mula sa Bacolod hanggang Mordo, lihim kong pinlano ang lahat. Wala siyang choice kundi pumunta sa Hong Kong at Las Vegas dahil sa akin. Nag-ayos ako ng maraming killer na habulin siya sa Hong Kong at Las Vegas. Ako rin ang 2 beses na nagtangkang pumatay sa kanya. Sa kasamaang palad, sinuwerte siya at naiwasan niya ang lahat ng mga pag-atake ko. Napabuntong hininga si Queenie. Tapos, dahil sa matinding sitwasyon sa Las Vegas International Airport, nagkaroon ako ng revelation. Gagamitin ko ang publiko para siraan ang pangalan ni Harvey at gawing impyerno ang buhay niya. Ako ang nagplano ng lahat. Ayon sa plano, si Harvey ay dapat nakasuhan ng death penalty. Ngunit, hindi ko inaasahan na ang pinuno ng Longmen mismo ay sumamba kay Harvey kaya siya mismo ang bumisita sa Hong Kong at ilulunsad ang paglilitis para sa 4 na batong panulok. Hindi ko akalain na ibebenta ako ni Harrison sa isang napakahalagang sandali pagkatapos kunin ang aking pera. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Queenie noon. Minsan, naliligaw ang pinakamagandang plano. Dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay-bagay, kailangan ko na lang mag-confess. Ako ang nagbigay ng masamang pangalan sa Dragon Palace. Handa akong gampanan ang responsibilidad. Malamig na tumingin si Harvey kay Queenie.
Hindi niya inaasahan na ang malamig at mayabang na babae na ito ay magnanais na aamin sa lahat ng kanyang mga kasalanan. Ngunit nakita ni Harvey ang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Sa katayuan at posisyon ni Queenie, walang paraan na may sigaw niya ang ganoong kadetalyadong plano. Sa madaling salita, may ibang tao sa likod nito. Nanindigan lang siya para tanggapin ang responsibilidad, para lang protektahan ang taong iyon. Queenie York, bilang deputy head ng Dragon Palace branch ng Hong Kong at Las Vegas, hindi mo lang inabuso ang iyong lakas, sinubukan mo pang e-frame si branch leader York, ang haligi mismo ng lungmen. Binigyan mo ng masamang reputasyon ang Dragon Palace, at naapektuhan mo pa ang pagkakaisa sa pagitan ng mga anvil. Dapat kang managot sa bagay na ito, ngunit hindi rin ito maiiwasan ng Dragon Palace. Kailangan mong bigyan ang lahat ng patas na pahayag. Pinikit ni Peyton ang kanyang mga mata. Tama si Prince Xavier. Wala kaming kinakatakutan kundi may umaabuso sa sarili nilang awtoridad, gamit ang pundasyon ng H-Country bilang sandata ng pagpatay para sa mayayaman. Ang insidente sa kay Harvey ay hindi lamang naglantad sa mga kahinaan ng Hong Kong at Las Vegas branches ng Dragon Palace, ito ay naglantad pa sa amin sa isang mas malaking problema. Pinandilatan ni Samuel Bauer si Lexie York. Ang Dragon Palace ay palaging namamahala sa mga gawain sa ibang bansa. Ligtas na sabihin na ang mga tao mula sa Dragon Palace ay palaging nakatalaga sa ibang bansa maliban kung kailangan nilang bumalik para sa debriefing. Hindi rin maaabot ng ibang mga batong panulok ang Dragon Palace. Ang ganap na kapangyarihan ay humahantong sa ganap na katiwalian. Ang insidente sa kay Harvey ay pasimula lamang kung bakit kailangang magbago ngayon ang Dragon Palace. Kung hindi, ang isang bagay na tulad nito ay mangyayari lamang sa pag-obserba. Kakarating ko lang dito pagkatapos kong mabalitaan ngayon. Kung hindi, ang Lungmen Pillar ay mamamatay sa kamay ng Dragon Palace. Gaano na karami ang nangyayari sa likod ng mga eksena nang hindi napapansin. Tiyak na walang nakakaalam. Ang pundasyon ng bansa H ay itinatag upang ang bansa ay umunlad magpakailanman, hindi para gamitin ng ilang mayayamang tao bilang kasangkapan. Sa tingin ko ay oras na para sa Dragon Palace na mabago. Kasabay ng pag-amin ni Queenie York, agad na kinuwestiyon ni Samuel Bauer, Peyton Horan at Jesse Xavier ang awtoridad ng Dragon Palace. Ang tatlong batong panulok ay nagbabantay sa isa't isa, ngunit hindi sila magkakabalikan. Kaya naman hindi madalas mangyari ang mga ganyan. Ngunit dahil ang Dragon Palace ang namamahala sa mga foreign affairs, ang paglago nito ay nalampasan ang paglaki ng iba pang tatlong haligi. Wala ring paraan para pigilan sila. Ang mga nakatataas sa H-Country ay nilayo na tanungin din sila sa pamamagitan ng insidenteng ito. Pinunasan ni Lexie York ang kanyang mga Saint Edo. Iyon ang unang pagkakataon na nagpakita ng pagsimangot si Lexie sa kanyang dalisay na mukha. Nang matapos magsalita ang lahat, bumantong hininga siya. Ginulo talaga ni Queenie ang lahat. Malaki rin ang pagkakamali ng Dragon Palace sa bagay na ito. Ngunit hindi nyo na kailangang kumilos ng maayos. Bakit hindi nyo sabihin sa akin kung paano nyo gustong bayaran ng Dragon Palace? Nagkatinginan sina Peyton, Jesse, at Samuel. Hindi ako ang biktima dito. Wala rin akong nararamdaman sa pangyayaring ito. Iyon ang dahilan kung bakit dapat mong tanungin si Harvey York tungkol dito. Walang pakialam na sumulyap si Harvey kay Samuel. Hindi niya inaasahan na makikita ni Samuel ang kanyang intensyon na reformahin ang buong Dragon Palace sa oras na iyon. Bahagyang tumango si Lexie bago ibinaling ang tingin kay Harvey. Ano ang iminumungkahi mong gawin natin, pinuno ng sangay, York? Ano ang kabayaran? Mahal mo lahat ng anyo, hindi ko kailangan ng anumang kabayaran. There's nothing I need, mahinahong sabi ni Harvey, nakatingin kay Lexie. I also can't be bothered to say anything true. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa ng Dragon Palace sa ibang bansa, ngunit mula ngayon, sa tingin ko ay hindi karapat-dapat ang Dragon Palace na mamahala sa mga sangay sa Hong Kong at Las Vegas.
Gusto ko ang branch na mag-operate ng independent. Lahat ng mga nakatataas sa sangay ay dapat tanggalin sa pwesto. Dahil ang Hong Kong at Las Vegas ay parehong mga gateway sa country age. Maraming kapangyarihan sa labas ang tumuntong sa lugar na ito, kahit na gumagawa ng mga pahayag na nagbabanta sa kapayapaan ng country age. Maraming pinuno ng imperyo ang nagbabalak ding salakayin ang bansa sa pamamagitan ng Hong Kong at Las Vegas. Dapat ang Dragon Palace branch ang namamahala sa paghawak nito, ngunit wala ni isa sa inyo ang nagbigay pansin sa sitwasyong ito. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin ko ay mas mahusay na magkaroon ng isang bagong tao na namamahala. Nanatiling hindi nagbabago ang ekspresyon ni Harvey, ngunit galit na inilipat ni Queenie at ng iba pa ang kanilang mga mata. Plano ng taong ito na lipulin ang sangay ng Dragon Palace minsan at para sa lahat. Dapat ay mayroon din siyang awtoridad para dito. Si Peyton at ang iba pa ay sumulyap kay Lexi nang walang sabi-sabi. Ngunit kadalasan, ang katahimikan ay ang pinakamagandang sagot. Ang ekspresyon ni Lexi ay patuloy na nagbago habang siya ay nagbigay ng malamig na tingin bago tahimik na bumantong hininga. Ang Dragon Palace ay naging maunlad sa loob ng maraming taon. Kaya naman ang nakababatang henerasyon ay naglakas loob na kumilos ng mayabang. Walang nag-iisip na ang nabigong pagtatangka sa pagpatay kay Harvey ay magdudulot ng napakalaking epekto sa kanila. Dahil kahit na ang mga nakatataas ay alam ang tungkol sa bagay na ito, imposibleng hayaan na lang ito. Mabuti, tatanggapin ko ang proposal mo, pero sa isang kondisyon, matigas na sabi ni Lexi pagkatapos ng sandaling titigan si Harvey. Dahil alam mo ang kahalagahan ng Hong Kong at Las Vegas, dapat mong malaman na ang dalawang lugar na ito ay may napakasalimuot na sitwasyon. Ang mga tagalabas ay hindi basta-basta makatapak dito ayon sa gusto nila. Masisiguro ko sa iyo na ang sangay ay tatakbo ng independyenta at ang lahat ng kasalukuyang nakatataas ay tatanggalin. Pero ang kondisyon ko lang ay, dapat taga Hong Kong o Las Vegas ang bagong magpapatakbo ng branch. Kung sumasang-ayon ka sa mga tuntunin, pagkatapos ay obligado ako. At kung hindi, maghihiwalay tayo ng landas dito. Kung gusto ng mga longmen na maghayganti sa atin, sige lang. Akuhin ko ang buong responsibilidad para sa sitwasyon iyon. Ang maamo at matikas na Lexi York ay agad na sinusubukang takpan ang Dragon Palace. Kasabay nito, malinaw sa kanyang kilos na ito ang kanyang limitasyon. Pareho ang Hong Kong at Las Vegas ang region ng mga York. Walang problema sa pagnanais ni Harvey York ng pahayag ng Dragon Palace. For the sake of grounding unity, Lexi is willing to give in. Ngunit ang kahilingan ay medyo kawili-wili. Sa itaas na mga social circle ng Hong Kong at Las Vegas, karamihan sa kanila ay sapat na mahirap para sa Dragon Palace na harapin. Higit pa rito, ang mga taong iyon ay nagtrabaho para sa pamilyang York o may malalim na koneksyon sa kanila. Sa madaling salita, kung pumayag si Harvey sa mga tuntunin ni Lexi, ang sangay ng Dragon Palace ay mananatili sa mga kamay ng pamilyang York kahit sino pa ang kanyang piliin. Naturally, ito ang paraan ni Lexi ng pagsunod habang ipinapakita rin ang kanyang paninindigan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2405. Napangiwi si Samuel Bauer, Peyton Horan, at ang iba pa. Pagkatapos isaalang-alang, na magiging mahirap para kay Harvey na paksain ang sangay ng Dragon Palace at payagan ang isa sa kanyang mga nasasakupan na umangat sa kapangyarihan. Hindi mauunawaan ng mga tagalabas ang malalim na tubig ng Hong Kong at Las Vegas, kaya hinding-hindi sila makakarating. Saan makikita ni Harvey ang kanyang sarili bilang isang angkop na kandidato mula sa Hong Kong o Las Vegas? Sinamaan ng tingin ni Harvey si Lexi, tapos biglang tumawa. Dahil mabait kang pumayag sa aking mga tuntunin, paano ako hindi papayag sa iyo? Ang sabi, hindi dapat ikaw ang pipili ng kandidato, di ba? Of course, you can decide that,
Mahinahong sagot ni Lexi. Matapos marinig ang pag-uusap na iyon, si Queenie York, Quinton York, Matthew Flynn, at ang iba pa ay napangiti sa panunuya. Ang taong ito ay kumikilos ng napakataas at makapangyarihan, ngunit ano? Kailangan pa rin niyang sumuko. Hindi magkakaroon ng pagbabago ang pagpayag sa sinuman mula sa Hong Kong o Las Vegas na kontrolin ang sangay ng Dragon Palace. Lahat ay naghihintay kung sino ang pipiliin ni Harvey. Ngumiti si Harvey bago bumaling kay Yona Mendoza, na buong oras na tahimik na nakatayo sa gilid ng bulwagan. Miss Mendoza, gusto ng iyong ama na bumuo ng kanyang pamilya sa labas ng kontrol ng pamilya Hamilton. Sinubukan pa niyang itayo ang Las Vegas ng kanyang mga pangarap. Nakakalungkot na sobrang daming upper-class na pamilya sa dalawang lugar na ito. Masyadong malalim ang tubig. Napakahirap para sa kanya na baguhin ang anumang bagay sa kanyang lakas lamang. Pero ngayon, may pagkakataon. Walang pakialam si Harvey habang kumpiyansa siyang magsalita. Ngunit ang kahulugan ng mga salitang iyon ay sapat na upang si Queenie at ang iba pa ay biglang magbago ang kanilang mga ekspresyon. Agad na lumitaw ang mga nakakakilabot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Mula ngayon, ikaw na ang bagong pinuno ng sangay ng Dragon Palace. Tulungan mo akong mag-punch hole sa Hong Kong at Las Vegas. Gawin itong mababaw na tubig dito. Sapat na ba ang tiwala ko? Natigilan ang buong pulutong sa pwesto. Walang mag-aakalang pipili si Harvey ng isang taong may ordinaryong posisyon, katayuan at kapangyarihan sa mga nakatataas na grupo ng lipunan. Nagningning ang mga mata ni Yona Mendoza habang sinusulyapan niya sina Lexi York, Queenie York, Quinton York at ang iba pa. Alam niya na napakahirap para sa kanya na magbutas sa Hong Kong at Las Vegas gamit lamang ang kanyang kakayahan. Kasabay nito, naunawaan niya na ito na ang kanyang pagkakataon, marahil ang tanging pagkakataon, para sa kanyang pamilya na bumalik at maging isang first class na pamilya muli. Kung siya ay magtagumpay, siya ay magiging isang buhay na alamat ng pamilya Mendoza. Kung siya ay mabigo, siya ang magtutulak sa kanyang buong pamilya sa isang malalim na bangin. Ligtas na sabihin na ang kinabukasan ng pamilya Mendoza ay magpapasya sa isang salita. Ibinaling ni Yona ang tingin kay Harvey York, saka huminga ng malalim pagkaraan ng ilang sandali. May naintindihan ako after what happened recently. Lahat ng tao ay may kompromiso sa mundong ito. Sinubukan ng aking ama na umalis sa underworld at ihiwalay ang kanyang sarili. Pero kapag may tao, laging sumusunod ang underworld. Hinding-hindi yun maaalis ng aming pamilya sa kanilang sarili. Kaya may tiwala ako. Pumalakpak si Harvey. Sige, mula ngayon, ikaw na ang mamamahala sa sangay ng Dragon Palace. Wala sa inyo ang tumututol sa desisyong ito, hindi ba? Tapos na ang Las Vegas International Airport incident. Magpadala ang gobyerno ng Las Vegas ng notice na nagsasabing si Dennis Parker ang tao sa likod ng pag-atake ng terorista. Magbibigay din sila ng $15 milyong para sa pagtugis kay Dennis. Kasama ang bounty ng Dragon Palace, Longmen, at Breewood Gang, agad na naging pinakakarapat-dapat na kriminal si Dennis sa mundo. At mula noon, kinuha ng bagong master ng Dragon Palace branch ang posisyon. Si Queenie, na siyang may pinakamalaking pananagutan sa buong sitwasyon, ay dinala upang siyasatin ng taong namamahala sa Longmen upang makita kung mayroon siyang iba pang aksyon na humantong sa pagtataksil. Ang Dragon Palace ay dumanas ng matinding pagkatalo sa labanang ito. Kinabukasan, madaling araw, nagising si Harvey sa isang 5-star hotel sa Victoria Harbor nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Pagbaba ni Harvey, naghihintay si Peyton Horan sa lobby. Senior Horan, si Harvey ay napuno ng paggalang sa Panginoon ng Dragon Cells. Kinailangang umalis na sina Samuel Bauer, Jesse Xavier, Ethan Hunt at iba pa dahil sa ilang mga pangyayari. Tanging ang mga tao mula sa Dragon Cell ang pinapayagang manatili pansamantala. Sabi nga, kinailangan ni Peyton na umalis mamaya sa araw na iyon. Ang pagdating ni Peyton ay nakagulat kay Harvey.
Hindi siya nag-aksaya ng oras na isakay si Harvey sa isang van papunta sa itim na yate sa Hong Kong at Las Vegas Pier. Nang makita ang bunker ng barko na lumulutang sa dagat, hindi mapigilan ni Harvey na ipikit ang kanyang mga mata. Senior Horan, ito dapat ay ang maalamat na piitan ng Dragon Cell, tama ba? Lalabas lang daw ang cruise ship sa dagat at paminsan-minsan ay dadaong sa Pampang para kumuha ng mga supply. Ito ang pinakamalaking kulungan ng Dragon Cell. Lahat ng papasok ay hindi na muling lalabas. Ano at dinala mo ako dito? Wala naman akong ginawang masama, diba? Napuno ng interes si Harvey matapos makita ang yate sa kanyang harapan. Tumawa si Peyton. Ang isang tao na maaari lamang manirahan sa ilalim ng barko sa buong buhay niya ay gustong makipag-usap sa iyo. Agad na nilampasan ni Peyton ang buong pulutong ng mga gwardya na may mga kargadong baril papunta sa makeshift reception area. Kumunat ang noo ni Harvey, pero sinundan pa rin niya si Peyton sa cruise. Ilang minuto pa ay nasa loob na siya ng reception room. Ang buong lugar ay itim na itim, ngunit malinis at maayos, na para bang may simoy ng sikat ng araw dito. Pagpasok pa lang ni Harvey sa loob, isang muffled na pabango ang agad na lumabas. Isang sobrang nakakasilaw na babae ang nagpakita ng mainit na ngiti sa kanyang harapan. Queenie. Ang matangkad at makapangyarihang si Queenie York ay nagpalit ng kanyang puting uniforme sa bilangguan na nakatali ang mahabang buhok na may hawak na isang aklat ng panitikang Ingles. Ibang-iba ang babaeng iyon kumpara sa kanyang nakaraan. Ang intelektual na kagandahan ay maaaring madama mula sa kanya sa sandaling ito. Para kay Harvey York, ang kanyang nakababatang kapatid ay sa wakas ay medyo malambot sa mga mata. Maaasahan talaga si Sir Horan. I didn't expect na kaya kanyang dalhin dito bago ako makulong. Bahagyang napangiti si Queenie matapos makita si Harvey dito. Sa palagay ko ay hindi na ako magkakaroon ng isa pang pagkakataon na makipag-usap sa sinuman maliban sa mga gwardya dito. Nanatiling walang pakialam si Harvey habang hinihila ang isang upuan para maupo. Bakit mo ako pinatawag dito? Mahinahong tanong ni Harvey. Gusto mo akong sigawan? O sinusubukan mong alalahanin ang mukha ko para hindi mo makalimutan kung sino ang susuyuan? Casual na bulalas ni Harvey. Dahil pareho tayong magkadugo, bibigyan kita ng 10 minuto. Aalis ako dito kapag tapos na ang oras. Busy ako kahit papano. Kailangan kong tulungan si Yona Mendoza na makitungo sa Dragon Palace mamaya. Matapos marinig ang mga salitang iyon, naging malungkot ang tingin ni Queenie. Napatingin siya kay Harvey na puno ng interes. Mahal na mahal mo sina Mandy Zimmer, Yvonne Xavier, Kate Walker, Teresa Thompson at maging si Yona. I'm half your sister, at tinatawag pa kitang kapatid. Ngunit paano ka naging malamig at malayo sa akin? Nagkibit balikat lang si Harvey. Walang ibang paraan. Hindi ito ang unang beses na sinubukan mo akong patayin. Sinasabi mo sa akin na dapat kitang mahalin pagkatapos ng lahat ng iyon. Sa tingin mo ba ako ay tanga o ano? Sa totoo lang, kung hindi dahil sa Dragon Cell, wala akong pakialam na sakalin ka hanggang mamatay ngayon. Tulad ng inaasahan sa maalamat na prinsipe ng York. Napabuntong hininga si Queenie. May itatanong sana ako sa'yo. Ikaw ba ang chief instructor ng sword camp? Tingnan mo na lang, malamig na sabi ni Harvey. Hindi ko kaya. Naguguluhan si Queenie. Ayon sa mga York mula sa Hong Kong, si Vince York ay isang tunay na chief instructor. Kukunin niya ang posisyon ng punong instructor ng estado ng siyam na pinakadakilang kapangyarihang militar. Humagalpak ng tawa si Harvey. Siya lang. Hindi lang siya ang Young Master Yorks, kundi siya rin ang bagong God of War ng Dragon Palace. Maraming ebidensya ang nagpapatunay na siya nga ang chief instructor, na sumikat pagkatapos ng isang labanan sa mga larangan ng digmaang Euro-American. Ito ay halos totoo, tama. Karamihan ay totoo, tama. Dahil kumbinsido sina Vince, Quentin York, ako, at maging si Lola York na hindi ikaw ang chief instructor.
Akala namin ay nagawa mo lang kaming takutin sa pamamagitan ng pagpapanggap na ibang tao sa Buckwood. Ngunit pagkatapos ng insidente kahapon, talagang naiwan akong magdadalawang isip. Bakas sa mukha ni Queenie ang pagkalito. Kung hinahanap mo ako para malaman mo ang aking pagkakakilanlan, sa palagay ko ay wala kang makukuha sa pag-uusap na ito, palihim na sabi ni Harvey. May nagpadala sa akin ng impormasyon kahapon, casual na sagot ni Queenie. Inihayag na ng mga York ng Hong Kong na ako ay sisipain sa labas ng pamilya at tatanggalin sa aking posisyon sa Dragon Palace. Ako ang magiging may ganap na pananagutan para sa pagbabalak laban sa pinuno ng sangay ng lungmen at nagdulot ng pag-atake ng terorista. Kahit na iligtas ko ang sarili kong buhay, hindi ko mailigtas ang balat ko. Sa madaling salita, kung aalis ako ngayon sa Dragon Cell, mamamatay ako kaagad bilang scapegoat para sa insidenteng ito. Kumunot ang noo ni Harvey York. Hindi niya inaasahan na ang Yorks at ang Dragon Palace ay magiging ganito kadeterminado para sisihin si Queenie York. Siyempre, ito ay maaaring isang uri ng galit sa pagkawala ng sangay ng Dragon Palace. Ngunit para kay Queenie, ito ay masyadong malupit. Nais niyang iligtas siya ng Yorks at Dragon Palace para makita niya ang araw ng tanghali. Kung sa tingin mo ay hindi ito patas sa iyo o nagagalit ka tungkol sa sitwasyong kinalalagyan mo, marahil maaari mong ilantad si Vince York sa amin. Kalmadong tiningnan ni Harvey ang mukha ng magandang babae. Kung gagawin mo iyon at magbibigay ng kinakailangang ebidensya, masisiguro kong ligtas ka sa lungmen at Dragon Cell. Mabubuhay ka sa natitirang bahagi ng iyong buhay sa lahat ng kaluwalhatian at kayamanan sa ibang bansa. Gusto mong i-expose ko si Vince. Tumawa si Queenie. Aking mahal na Prinsipe York, hindi ka pa nakilala ni Vince, ni hindi siya nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagtalikod sa iyo. Kahit alam nating dalawa na siya ang kumokontrol sa lahat behind the scenes. Ngunit kung walang anumang patunay, ang lahat ng ito ay walang kahulugan na mga pag-aangkin at pagpapalagay. Masasabi mo pa na ako mismo ang dumating sa ganitong sitwasyon. Kung tutuusin, isa o dalawa lang ang ipinahihiwatig niya habang ako ang tunay na may kasalanan dito. Kung dinala mo ako dito para makapagtapat ka, sa tingin ko ay wala itong ibig sabihin, cool na sagot ni Harvey. Siyempre. Hindi na ako makakaalis sa Dragon Cell pagkatapos ng lahat ng mga pangyayaring ito. Sana may sumama sa akin dito. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Queenie. I want to have this heart-to-heart conversation because of something else. Ang problemang ito ay magpapakita ng dahilan kung bakit laban sa iyo si Vince. Sinenyasan ni Harvey si Queenie na ituloy ang pagsasalita. Ang Yorks mula sa South Light, kasama mo at ako, ay isang sangay ng Yorks ng Hong Kong, sa katunayan, isang napakahalagang sangay. Sa paghusga sa aming bloodline, may karapatan din kaming kunin ang posisyon ng mga York ng bagong kahalili sa Hong Kong. Ikaw ang pinuno ng mga York mula sa South Light. Sa ilang antas, nakuha mo ang atensyon ni Lola York. Kumunot ang noo ni Harvey. Gusto akong patayin ni Vince dahil pinagbantaan ko ang posisyon niya. Hindi sapat. He did this because of Lola York's words. Mahinang sagot ni Queenie. Sabi niya ikaw ang huling pagsubok ni Vince. Kung mamatay ka, babangon siya sa kapangyarihan. At kung siya ang mamatay, ikaw ang kukuha sa kanyang posisyon. Kaya nga, kahit na hindi ka pumunta sa Hong Kong o Las Vegas noong una, kahit na hindi mo pa personal na nakilala si Vince, patuloy siyang lalapit para patayin ka. Bahagyang kumunot ang noo ni Harvey matapos magbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kung totoo ang sinabi mo, bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito ngayon? Malamig niyang tanong. Kung tama ang pagkakaalala ko, dapat ikaw na ang susunod na babae sa York. Mali ba ako? Sa madaling salita, babae ka ni Vince. Bilang babae niya, sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo? Ngumiti si Queenie, ngunit napuno ito ng malamig at malayong pakiramdam. Nang pinalayas ako ng Yorks at Dragon Palace, wala na ako.
Ako ay nakatadhana na mamuhay sa buong buhay ko sa Dragon Cell, kaya bakit ako manood mula sa likod ng mga rehas habang nabubuhay sila sa kaluwalhatian at kayamanan? Hindi mo ba narinig ang kasabihan? Ang kamandag ng ahas at kamandag ng pukyutan. Walang kumpara sa mapaghiganti na puso ng isang babae. Ilang sandali matapos umalis si Harvey York, lumitaw si Peyton Horan sa silid ng interogasyon. Napatingin siya kay Queenie York na interesado. Pinaplano mo bang ipaglaban ni Harvey si Vince York hanggang kamatayan dahil sa pagsasabi sa kanya ng isang malaking sikreto bago ka makulong? Pagkatapos umalis sa kapansin-pansing bilangguan ng Dragon Cell, bumalik si Harvey sa distrito ng Artburn Villa. Tapat sa kanyang pangako, dapat ay dinala niya si Yona Mendoza sa sangay ng Dragon Palace para opisyal na nitong palitan. Ngunit hindi nagpakita si Yona. Sa halip ay lumitaw ang isang hindi inanyayahang bisita. Nag-abot ng imbitasyon ang isang gwardya na nakatalaga sa harap ng pasukan. Matapos tingnan saglit ang imbitasyon, kumaway si Harvey para buksan ng kanyang bodyguard ang pinto. Pagkatapos ay lumabas si Harvey sa damuhan. Matapos makita ang Rolls Royce sa pinakaharap na paghinto sa mga track nito, nagpakita siya ng isang matamis na ngiti. Hindi kita mismo nakilala, King of Gambler. Sorry talaga. Pagkabukas ng pinto ng sasakyan ay agad na nagkalat ang 12-dosenang mga bodyguard na nakadamit kung saan-saan. Isang matandang may puting buhok ang sumulpot sa harap ni Harvey. Mukha siyang nasa 60s pero punong-puno siya ng energy ng isang upperclassman. Siya si Fabian Hamilton, ang hari ng pagsusugal mismo. Magandang hapon, Branch Leader York. Ngumiti si Fabian kay Harvey. Paumanhin para sa panghihimasok. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang King of Gamblers. May mga hula siya kung bakit nagpakita si Fabian noong araw na iyon ngunit itinago niya sa kanyang sarili ang kanyang iniisip. Gayunpaman, lahat sila ay mga negosyante. Kahit na si Harvey ay nagkaroon ng maasim na relasyon sa pamilya Hamilton, hindi ito isang sama ng loob na tumagal. Hindi bababa sa hindi kinasusuklaman ni Harvey ang maalamat na King of Gamblers. Pinaplano kong dumaan kahapon, ngunit pagkatapos malaman na gagawa ka ng malalaking hakbang sa Hong Kong at Las Vegas, naghintay ako hanggang ngayon. Hindi nag-aksaya ng oras si Fabian sa pagiging magalang at pakikipag-usap tungkol sa layunin ng kanyang pagdating sa sandaling iyon. Pumunta ako dito ngayon para kausapin ka, Branch Leader York. Interesado ka bang maglakad-lakad kasama ang matandang ito? Sumenya si Fabian na yayain si Harvey na lumabas. Ang lugar na itinuro niya ay isang hardin sa Mount Artburn. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey bago nagpakita ng matamis na ngiti. Mabuti, mag-isa akong mamasyal kasama ang hari ng pagsusugal. Sinubukan ni Harvey na hulaan ang intensyon ni Fabian habang magkatabi silang naglalakad. Bukod sa hidwaan sa pagitan niya at ng young master ng Hamilton family, ang pinakamalaking koneksyon ay dapat ang pagsikat ng pamilya Mendoza. Ang pamilya Mendoza ay isang ordinaryong malaking pamilya lamang, ngunit kapag si Yona Mendoza ang pumalit sa sangay ng Dragon Palace, tiyak na makakaapekto ito sa hinaharap na interes ng pamilya Hamilton sa Las Vegas. Naglakad ang dalawa sa isang maliit na parke sa tuktok ng Mount Artburn. Bihira lang bumisita ang mga tao sa lugar na iyon. Ito ay isang napakakubling lugar. Susundan pa sana sila ng isang dosenang bodyguard, ngunit agad silang pinigilan ni Fabian Hamilton. Naturally, may gusto siyang sabihin kay Harvey York ng pribado. Hinihiling ko sa iyo dito ngayon na makipag-usap sa iyo sa puso. Una, gusto kong humingi ng paumanhin kapalit ng aking mga walang utang na loob na mga anak sa pananakit sa iyong mga babae at pag-frame sa iyo. Mataimtim na sabi ni Fabian habang naglalakad sa paligid ng hardin. Naningkit ang mga mata ni Harvey. Hindi na kailangan. Para sa akin, hindi na mababago ang hidwaan ng pamilya mo at ng pamilya ko. As long as your family does not come looking for me for problems, lalayuan din kita, mahina hong sagot niya. Huwag kang mag-alala.
Alam ng pamilya natin kung kailan titigil. Napangiti si Fabian. Tinanong ko ang ilang bastard na sabihin sa akin ang tungkol sa kanilang sama ng loob sa iyo ngayong umaga. Ang pamilya ko ang malinaw na may kasalanan dito. Upang ipakita ang aming paghingi ng tawad, hiniling ko sa aking ika-4 na anak na ibigay ang kanyang casino badge. Isa pang bagay. Lahat ng shares ng Mordo Casino Palace na pag-aari namin ay ililipat sa iyong pangalan. Ito ay isang maliit na tanda ng paghingi ng tawad. Tanggapin mo. Kung gagawin mo, ito ay magiging lubhang nakakainis para sa pamilya. Isa pang bagay, nais kitang pasalamatan. Binigyan mo ng isa pang pagkakataon ng mga nangungunang pamilya sa Hong Kong at Las Vegas sa pamamagitan ng pagpayag kay Yona Mendoza na mamahala sa sangay ng Dragon Palace. Dahil walang kinakampihan ng pamilya Mendoza, kung talagang si Yona ang mamumuno, baka makontrol ng pamilya niya ang mga yacht mula sa Hong Kong. Para sa mga taong katulad namin, iyon ay isang magandang bagay. Kabanata 2410. Kung tutuusin, kung mayroong 2 tigre sa tuktok ng bundok, mas mabuti kung ang isa ay may mataas na kamay, hindi ba? Humalaklak si Harvey. You should be thanking Mrs. York for this. Plano kong pilitin ang lungmen sa sangay ng Dragon Palace sa simula pa lang, mahinahong sabi ni Harvey. Tumawa si Fabian na walang balak na ituloy ang usapan. Tama, ibang bagay. Gusto kong makita mo ang bahay ko. Nakatayo si Harvey sa kinatatayuan. Para saan? Naguguluhang tanong niya. Nagbibiro ka siguro. Hindi ko alam ang geomancy, o kung anumang bagay na may pandaraya. At saka, dapat maraming tao na may iba't ibang talento sa paligid ng Hong Kong at Las Vegas. Sa iyong katayuan, dapat ay nakapagtrabaho ka na ng maraming eksperto sa geomancy. Tumawa si Fabian. Huwag kang masyadong mahinhin, Branch Leader York. Naging mabuting kaibigan ako sa unang commander ng Mordo, si Benjamin Lynch. Narinig ko ang tungkol sa insidente sa kanyang bahay at tinanong ko siya kung paano niya pinangangasiwaan ang lahat. May inirekomenda siya sa akin, at ikaw yun. Palagi kong gustong humanap ng oras para makapunta ako sa Mordo. Nais kong pumunta ka upang makita ang aking bahay. Hindi ko alam na maaaring mangyari ang ganoong pagkakataon. Siguro ito ay kapalaran. Huwag kang mag-atubiling sumama. Naunawaan ni Harvey matapos marinig ang pangalan ni Benjamin. Pagkatapos magnilay-nilay, sinabi niya, ano ba talaga ang nangyari sa bahay ninyo? Maaari lang akong pumunta at tingnan kung makakatulong ako pagkatapos maunawaan ang sitwasyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Fabian na magpaliwanag matapos maalala ang nangyari. 6 na buwan na ang nakalipas, nagsimulang mawala ang mga katulong ng Hamilton. 1 o 2 lang ang nawawala pagkatapos ng unang ilang buwan, ngunit ngayon, may isa bawat ilang linggo. Nawawala ang mga katulong mo. Kumunot ang noo ni Harvey York. Nai-report mo ba ito sa mga awtoridad? Umiling si Fabian Hamilton. Never. Sa totoo lang, dahil malaki ang negosyo ng pamilya ko, natural na may mga sekreto kaming nakatago sa labas ng mundo. Hindi ako makatawag ng pulis kung gusto ko. Kahit hindi ko ginawa iyon, nag-imbita ako ng 3 pribadong detective mula sa Hong Kong at Las Vegas para tumulong, ngunit wala rin silang mahanap. Parang nawala na lang ang mga katulong ko. Kung ang kanilang tirahan ay hindi umiiral, kahit na nagdududa kami kung ang mga taong ito ay umiiral. Ngayon, dahil dito, ang mga tao mula sa Hamilton Residence ay nagpapanik. May mapanganib na nangyayari sa pamilya Hamilton, at nararamdaman nila ito. Pakiusap tulungan mo kami dito, Branch Leader York. Ang interes ni Harvey ay sumikat habang pinag-iisipan niya ang sitwasyon. Kung ayaw mo, okay lang ba kung maghanap tayo ng tahimik na lugar para masuri ko ang pulso mo? Natarante si Fabian, pero nagpakita pa rin siya ng matamis na ngiti at sumagot, oo naman. Gagawin ko lahat ng hilingin mo sa akin. Boom! Sa sandaling iyon, napalitan ng takot ang mga tingin ni Harvey bago niya itinulak si Fabian palabas at gamulong sa kanyang tagiliran.
Agad na tinamaan ng itim na patpat ang mismong kinatatayuan ng dalawa kanina. Isang higanteng butas ang nabuo sa lupa sa lalong madaling panahon. Hihihi. Isang nakakatakot na tawa ang maririnig sa buong lugar bago lumitaw ang tatlong lalaki mula sa Thailand na nakasuot ng damit.